Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon, isang journal article review, pang number 27 na natin to. Marami na rin pala tayong na-analyze na articles, no? So, ang topic ko ngayon is Seeing God in the Workplace. Bible verses muna tayo, James chapter 1 verse 2. Consider it pure joy, magsaya ka raw, magdiwang ka. Kapag, sabi dito, when you encounter trials of many kinds, may mga pinagdaraanan kang mga trials. Bakit kaya? As I go along, pag-uusapan natin yan. From James 1:2, talon tayo sa John 6:38, for I have come down from heaven. Yung I dito, si Jesus yan, na hindi ako yan. Baka sabihin nyo, nagtatayo ako ng kulto dito, no? So this is the one, this is the words by Jesus himself. For I have come down from heaven, not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. And then talon tayo sa Colossians 3:23, by the Apostle Paul, sabi niya, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So as I go along this lecture, i-connect natin yung passages na yan sa topic natin on seeing God in the workplace. But among these three passages, James 1:2, John 6:38, etong Colossians 3:23, yung gusto kong i-highlight, I want to highlight the following words. Work for the Lord. I want you to say this with me 3 times. Work for the Lord. Isa pa. Work for the Lord. Isa pa. Work for the Lord. Kung may katabi ka, sabihin mo sa kanya, work for the Lord. Kung may kasama ka dyan sa kwarto, sabihin mo sa kanya, work for the Lord. So this is a commandment. Sabi ni Paul dito, pag nagtatrabaho ka, dapat ang perspective mo, you are doing your work as if you are working for the Lord. Teacher ka, janitor ka, secretary ka, bumbero ka, bakit mo ginagawa yung mga yan? Because you are working for the Lord. Since this is a biblical commandment, ang assumption natin, merong magandang psychological effect yan. Ang Bible naman hindi magtuturo ng isang wisdom, ng isang principle na ikasasama ng mental health natin. So given this statement by the Apostle Paul, pwede tayo makabuo ng isang scientific hypothesis. Kaway-kaway dyan sa mga scientists na nagsasabi na hindi dapat haluan ng Bible ang science. I beg to disagree kasi ang dami-dami mga biblical claims pwedeng matest scientifically. And it turns out na yung mga biblical claims confirms scientific findings. And this is one example. So given this passage, going back, ang pwede nating hypothesis dito, seeing God in the workplace enhances well-being. Kasi nga ang Bible hindi mag-uutos ng isang bagay na ikasasama natin. So ang assumption, mabuti yan. When you work for the Lord, when you assume na si Lord ang boss mo, sa pagiging bumbero mo, sa pagiging secretary mo, sa pagiging teacher mo, maganda ang effect niyan sa mental health or psychological well-being. I-visualize natin para maganda yung conceptual framework natin. This is how it looks like. First variable, you see your work relating to God. I am serving God, si Lord ang nagbigay sa akin ng trabaho ko. Kapag ganyan ang perspective mo sa trabaho mo, gaganda yung workplace well-being mo. Kaya ka masaya magtrabaho. Kaya okay na okay ka sa trabaho mo kasi tama ang perspective mo. You are working for the Lord. Yan yung kiniklaim ng Colossians 3:23 at ang tanong dyan, totoo ba yan? Totoo ba yung claim ng Colossians 3:23 that when you see your work this way, it sustains your workplace well-being? Yan yung question na sinagot nung article na to entitled Workplace Spirituality Buffers the Effects of Emotional Labor on Employee Well-Being. Ito yung mga authors. You can download this article and read on your own. I-zoom in natin. Ito yung APA citation. Baka magalit yung mga researchers dyan. Sabihin nyo, hindi ko tinuturuan yung mga viewers natin ng APA style. Ito yon. Kung isusulat nyo to sa thesis nyo, ito ang ilalagay ninyo sa references. So pag-usapan natin yung mga key details of the study, ito ang mga participants. Merong 2 studies under this article. The first study was done in China. Mga Chinese ang participants sila dito, 324 young professionals. Ang study 2, ginawa naman sa Amerika, 110 young professionals. Ang tanong, bakit ginawa na sa China, ginawa pa sa USA, alam ng mga research students yan. Para malaman natin kung meron bang generalizability. Yung findings sila sa China, papunta sa Amerika. Yung totoo ba sa China, totoo rin ba sa Amerika? That's what they want to check. Yung totoo ba sa isang collectivist culture, which is China, totoo rin ba sa isang individualistic culture such as America? Yan yung reason kung bakit ginawa na sa China, ginawa pa sa Amerika.
The following are the variables sa pinag-aralan in this study: workplace well-being, surface acting, and workplace spirituality. Unahin natin yung workplace well-being. Ang ibig sabihin lang yan, ito yung gaano ka kasaya sa trabaho mo habang ginagawa mo yung workplace responsibilities mo. Gaano ka kasaya? For example, kung janitor ka, happy ka ba na nagpupunas ka? Happy ka ba na nagwawalis ka? Kung bumbero ka, happy ka ba na pumapatay ka ng apoy? Kung secretary ka, happy ka ba na ina-absorb mo yung utos ni boss, nagdi-distribute ka ng mga documents, so on and so forth? Yan yung workplace well-being. How positive, how happy you are while you are doing your work responsibilities. At may mga signs yan. Paano mo malalaman na ang empleyado mataas ang workplace well-being? More or less ganito siya. Excited siya laging pumasok, kaya hindi nalilate yan. Laging maagang nagigising. Pag sa trabaho, laging nakingiti yan kasi masaya siya. Kapag uwian na, malungkot yan kasi ayaw pa niyang umuwi. Gusto niya magtrabaho pa ng magtrabaho kasi masaya nga siya sa trabaho niya. At sino dito may kakilalang ganito? Ayaw niya ng weekend. Pag Saturday, pag Sunday, malungkot siya. Gusto niya sana Monday na ulit. Bakit? Para makapagtrabaho na siya ulit. Kapag may kakilala kang ganyang empleyado, ibig sabihin mataas ang workplace well-being yan. And in IO Psychology, alam nyo ba na yung workplace well-being, isa yan sa mga pinaka-positive na variables. Studies show na ang mga empleyado na mataas ang workplace well-being, ito ang mga outcomes. Ito ang epekto sa kanila. Masaya sila, mahaba ang patience nila, dedicated sila sa work nila, bigay todo, matagal sila mapagod, mga performer sila. Yan. Kaya in IO Psychology, isa to sa mga variables na pinapataas. Pag napataas mo to sa mga empleyado mo, most likely, gaganda ang organization mo. Maliwanag, yan yung ibig sabihin ng workplace well-being. Next, punta tayo sa surface acting. This is when an employee fakes negative emotions at work, or sa Tagalog, nagtitimpi or nagpipigil. Diba kasi kapag empleyado ka, hindi maiiwasan, may mga masama mangyayari sa workplace, mafe-feel bad ka, pero hindi mo pwedeng ipakita kasi mayayari ka sa boss mo. Malalagot ka sa mga customers mo. So, imbis na ipakita mo, anong gagawin mo? Pipigilan mo na lang. Mag-a-act as if everything is fine ka na lang. Some examples, yung mga waiters. Marami akong kakilala mga waiters. May mga situations na parang ang yabang-yabang ang bastos ng customer na nag-uutos sa kanila. Diba? Nag-repeat order ka lang, sinabi sa'yo, bingi ka ba? Diba sinabi ko na, ba't mo pa inuulit-ulit? O, may mga ganyang customers talaga. Siyempre, maiinis ka. Pero hindi mo pwedeng ipakita yung inis mo. Hindi mo siya pwedeng sagutin. Ma'am, sir, ang bastos nyo naman. Nire-repeat order ko lang. Parte talaga ng procedure namin yan. Hindi pwedeng ganon. As they say, customer is always right. Kapag sinagot mo yung customer mo ng ganon, maghahanap yan ng manager. Where is your manager? Lalagot ka. Diba? Kaya imbis na sabihin mo, sagutin mo yung customer mo, ang gagawin mo, pipigilan mo na lang. Act as if normal, kunin mo na lang yung order nila. The same thing with teachers. Alam ko yan. I am a teacher myself. Habang nagtuturo ka, pinaghirapan mo yung lecture mo, you are doing your best para matuto sila. May mga estudyante tulog o kaya nagdadaldalan, maiinis ka, tataas yung blood pressure mo. Gusto mo silang sigawan, gusto mo silang batuhin ng eraser, pero wag niyong gagawin yon. Syempre, pag ginawa niyo yun, lagot kayo sa CHED, lagot kayo sa DepEd. Lalo na kapag na-videohan kayo, i-upload yan sa Facebook, magba-viral teacher kayo. So what do you do if you're a teacher at nakita mo yon? Kahit mataas ang blood pressure mo, tutuloy mo na lang yung lecture mo. Hayaan mo na lang. Tuloy mo na lang. Sila naman yung mawawalan, hindi ako. Yan na lang yung iisipin mo. Does that make sense? So anong tawag sa mga dinescribe ko? Ang tawag doon surface acting. Nagtitimpi ka, pinipigilan mo yung mga negative emotions that you feel at work. Studies show na itong surface acting pala pampababa ng workplace well-being. Kapag surface acting yung empleyado, lumalagpak ang well-being. Hindi na siya nagiging masaya sa trabaho niya. Now you understand. Bakit may mga empleyado hindi masaya sa work? Bakit ka sad sa work mo? Anong sagot? Baka kasi masyado ka na nagsusurface acting. Ang dami-dami mo ng mga negative emotions na tinitimpi. Kaya bumabagsak yung overall well-being mo in the workplace. Kaya gusto mo na mag-resign. Kaya ka laging absent. Kaya ka laging late. Kaya ka nawawalan ng gana sa trabaho mo. Got that? And last one, number 3, workplace spirituality. This is
an employee's overall ability to relate his or her work to God. Nire-relate niya yung trabaho niya, pati na rin yung mga nangyayari sa trabaho niya kay Lord. Some examples, yung mga empleyadong mataas ang workplace spirituality, naniniwala sila na si Lord ang boss nila. Hindi ko naman talaga boss si Mr. De La Cruz o si Mrs. De La Cruz eh. Ang boss ko talaga si Yahweh, si Lord. Binigay sa akin ni Lord itong trabaho ko. Hindi HR yung nag-hire sa akin dito. The Lord, in His providence, in His divine will, put me in this job. Meron akong mission dito sa work ko, sabi ni Lord. Hindi lang ako bumbero, hindi lang ako secretary, hindi lang ako teacher para sumweldo ng pera. Nandito ako para ipakilala si Lord sa mga tao in my work. Sa mga estudyante ko, sa mga workmates ko, so on and so forth. Kapag ganyan magsalita ang isang empleyado, lahat nire-relate niya sa Diyos. Nire-relate niya kay Lord. Meron siyang spiritual interpretation ng mga bagay-bagay tungkol sa work, mataas ang workplace spirituality niyan. In the New Testament, magandang halimbawa dyan si Jesus. Bakit siya nagpapagaling ng may sakit? Bakit siya nagpapalayas ng demonyo? Bakit siya nagpipreach ng word ni Lord? Ano ang reason niya? Para superstar siya? Para kumita siya ng pera? No. He is doing this because he knows this is the will of his Father for him. Yung opening verse natin yan. For I have come down from heaven, not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. Ginagawa ko lahat ng to because this is God's will. This is part of the ultimate plan for salvation. Ang tawag dyan, workplace spirituality. I-translate mo yan into modern times. For example, myself, as a teacher, kapag nagtuturo ko sa mga estudyante ko, ang pananaw ko sa work ko, kaya ko to ginagawa because God has called me, has chosen me to work in His vineyard. Tinuro nila Salyan nung nabubuhay pa siya sa mga teacher. Sabi niya, kapag teacher ka, hindi aksidente na naging teacher ka. Merong divine providence, may divine purpose, bakit ka naging teacher? May quotable quote siya dyan. Sabi niya, it is God who has called you, who has chosen you for this ministry, and who has sent you to work in His vineyard. Nandyan ka for a reason. Because you are called, because you are chosen. Kaya pag nagtuturo ko sa mga students ko, ito yung pananaw ko. I am answering God's call. Hindi ko tinitignan yung school as a source of my income. Although mahalaga yung income, pero hindi yun yung pinaka-reason bakit ako nagtuturo. My reason why I teach is I am answering a divine call. Anong tawag doon? Workplace spirituality. Yung mga nasa corporate world, habang nasa cubicle ka, nagsasign ka ng mga documents, meron ka mga tinatapos sa mga papers, tapos iniisip mo na si Jesus nakatingin sa'yo, workmate mo si Jesus, boss mo si Jesus, ang tawag dyan, workplace is spirituality. Got that? So going back, yun yung ibig sabihin ng tatlong variables sa pinag-aralan in this article. Ngayon, i-relate na natin yung mga variables na yan sa isa't isa. Siyempre, para magawa mo yan, kinakailangan mong i-measure, sukatin yung mga variables na yan, may mga instruments silang ginamit for this. Basahin nyo na lang on your own in the article para malaman nyo rin yung mga psychometric properties of the instruments used in this study. So bottom line, they quantified, sinukot nila yung numbers 1, 2, and 3. And then, they statistically analyzed these variables. Ito na yung mga findings. Una, nakita nila na merong negative relationship yung surface acting at yung workplace well-being. Ibig sabihin, mas mataas ang surface acting mo, mas lumalagpak ang workplace well-being. Pigil ka ng pigil ng mga negative emotions, kaya nawawala yung saya mo, nawawala yung motivation mo sa pagtatrabaho. At yung mga effects niyan, kaya laging absent, kaya laging nakabusangot sa trabaho, irritable, nagkakamali sa mga ginagawa, yung fried chicken, naging tuwalya, nangyayari yan. Kaya tumataas yung turnover rates. Ibig sabihin, nag-iisip na umalis na kaagad. Kapapasok lang sa organization, gusto na kaagad umalis. Bakit? Most likely, sobra na siya sa pagsusurface acting. So yan yung unang finding na nakita nila. Surface acting negatively predicts workplace well-being. Lagyan mo ng mukha yung ganyang empleyado para mas realistic, ganyan ang itsura niyan. Paglagpak na yung well-being niya, sa kaka-surface acting niya. Kaya ito, mag-antay ka ng 2 days, 3 days, 4 days, magre-resign na yan. Kasi sobrang lagpak na ng workplace well-being niya. And I want to highlight, based on the article, na itong framework na to, that surface acting,
negatively predicts workplace well-being is true for both Chinese and American samples. Merong generalizability. Nasa China ka man, na collectivist culture, nasa America ka man, na individualistic culture, totoo na ang surface acting, pinapababa niya yung workplace well-being mo. Nagigets nyo? Pero syempre, hindi pa tapos, no? Meron pa silang ginamit na moderating variable, which is workplace spirituality. Yan yung role ng variable na yan. It is a moderator variable. Gusto nilang malaman kung itong variable na to is a moderator of surface acting and workplace well-being. Siyempre, ang tanong nyo sa akin, ano ba yung moderator variable? Mag-quick review tayo. Pag sinabi mong moderator variable, ito yung variable na nakaka-influence, nakaka-apekto sa relationship between A and B. Kaya yung keyword in understanding moderator is the word depende. Sabihin nyo 3 beses yung word na depende. Ready? Depende, depende, depende. Okay, let me give you one example of a moderating variable in connection to these 2 variables, no? Halimbawa, sa literature on stress, pinapakita that stress lowers happiness. Mataas ang level ng stress, papababain niya yung level of happiness mo. Pero, yung stress, lowering happiness, pagpasukan mo ng moderator yan, ang magiging word ngayon dyan is depende. Ang stress ba lagi nakakapagpababa ng happiness? Anong sagot? Depende. Kapag walang moderator, stress lowers happiness. Sure ball. Pagpasukan mo ng isang moderator, yan, meron lang room for depende. Ang stress ba nakakababa ng happiness? Depende yan sa isang moderator. Let's say, for example, bansa or country. Madalas yan na ginagamit in the literature. So, pagpasukan mo na ng moderator variable na bansa, yung relationship ng stress sa happiness, magiging depende na. Ang stress ba nakakapagpababa ng happiness? Depende sa bansa. Like for example, pinapababa ng stress ang happiness sa Pilipinas, pero hindi ganyan sa Amerika. Ibig sabihin sa Pilipinas, stress lowers happiness. Pero pag ang sample mo, Amerika, walang kinalaman ang stress sa happiness. In that case, yung country, which are Philippines and America, is a moderator of stress and happiness. So going back to our question, nakakababa ba ng happiness ang stress? Ano sagot? Pag moderator variable, depende. Kung sa Pilipinas, oo. Kung sa Amerika, hindi. Yun. Naiintindihan nyo? Yun yung function ng isang moderator variable. And that's exactly what they did in this study. Gusto nilang malaman kung yung workplace spirituality na mo-moderate ba niya yung relationship between surface acting and workplace well-being. So workplace spirituality here is considered as the moderator. Ulitin ko, anong result kanina? Ang surface acting, pinapababa niya yung workplace well-being. Meron, negative predictor siya ng workplace well-being. Pero pagpasukan mo ng moderating variable yan, ang sagot ngayon dyan is depende. Ang surface acting ba nakakababa ng workplace well-being given workplace spirituality? Depende. In their results, kapag ang empleyado mataas ang workplace spirituality, mataas, nire-relate niya lahat kay Lord. Lagi niyang iniisip si Lord sa trabaho niya. Ano nangyayari? Surface acting does not affect workplace well-being. Kumbaga, merong shield, merong tempered glass yung well-being niya. Kaya kahit surface acting siya ng surface acting, napoprotektahan yung workplace well-being niya. Pwedeng nagsisurface acting siya, pero masaya pa rin siya sa trabaho niya. Merong buffer effect. Kaya nga yun yung title natin. Workplace spirituality buffers the effects of emotional labor on employee well-being. Ito na yun. Kapag mataas ang workplace spirituality mo, kahit surface acting ka ng surface acting, nananatili pa rin yung well-being mo. Nasusustain mo pa rin. Pero, yung mga empleyado na mabababa ang workplace spirituality, ito yun. Diba? Ano nangyayari? Nawawalan ng shield, nawawalan ng tempered glass. Sila yung talagang apektado ang well-being ng surface acting. Surface acting sila ng surface acting, kaya pumapalya yung well-being nila. Nawala yung shield, wala silang tempered glass. Unlike those employees na mataas ang workplace spirituality. You see the difference. High workplace spirituality, low workplace spirituality. So, in this study, workplace spirituality is considered as a moderator between surface acting and well-being. O kaya, balik tayo sa tanong natin kanina, nakakababa ba ng well-being ang surface acting? Anong sagot? Pag moderator variable, depende.
Depende yan, kapag mataas ang workplace well-being mo, mataas ang workplace spirituality mo, mapoprotektahan ang well-being from surface acting. Pero hindi yan totoo kapag mababa ang workplace spirituality ng empleyado. Kapag mababa, may direct effect. Yung surface acting, sure ball, papababain yan yung well-being mo. Kaya kung gusto mo na maprotektahan yung well-being mo, gusto mo masustain yung happiness mo sa work, ano dapat mong gawin? Galingan mo, taasan mo yung workplace spirituality mo. And let me emphasize this, no? According to the article, the moderating effect of workplace spirituality is true for both Chinese and American samples. Pwede mong i-generalize from China papuntang Amerika, from a collectivist culture papuntang individualistic culture. Workplace spirituality is a moderator between surface acting and well-being. Ano ang explanation nila dyan? Kasi raw, anong meron sa high workplace spirituality that it sustains well-being? Kapag mataas ang workplace spirituality mo, nagiging positive yung interpretation mo sa surface acting. Nagkakaroon ka ng positive meaning. Nagkakaroon ka ng dahilan. Magandang dahilan kung bakit mo pinagdaraanan itong mga workplace challenges na yan. Like, utos ng utos si boss, ang daming tawag ng customers, ang dami mong deadlines sa dapat i-meet, pressure, evaluation, tumaas yung quota. Mga challenges sa workplace yan eh. Ngayon, kapag mataas ang workplace spirituality mo, nagiging positive ang tingin mo sa mga challenges na yan. Surface acting is a negative thing. It's a negative experience, but because you relate this to God, nagiging positive ang tingin mo sa surface acting. Ang tawag dyan sa literature, spiritual reframing. Ini-interpret mo yung mga worldly events such as this, papuntang heavenly or spiritual, which are more positive. Mas nagiging maganda yung take mo sa mga negative challenges na yan. Kaya nga natin binasa kanina yung James 1:2. Anong sabi ni Apostle Paul? Consider it pure joy kapag may pinagdaraanan ka sa work. Utos ng utos si boss, ang daming tawag ng customers, ang daming deadlines, ang taas ng sales quota, hindi mo malaman paano mo i-meet. Magsaya ka kapag may mga ganyan ka. Bakit? I-apply mo yung workplace spirituality. I-interpret mo yan into heavenly. Ituloy mo yan sa verse 3. Because you know. Let me emphasize that. You know. Isa pa. You know. Reframing yan. Reinterpretation mo yan. You know that the testing of your faith develops perseverance. Magsaya ka kasi kapag nalagpasan mo yung mga challenges na yan, you become a better person. Mas magiging maganda yung perseverance mo. Nagkaroon ka ng character development. O, diba? Naging positive sa'yo yung surface acting. Kaya na-sustain mo yung well-being mo sa trabaho. The same thing with Jesus when he was working here on earth, diba? Ang dami niyang mga negative, ang dami niyang challenges sa trabaho niya. Ang daming trabaho, ang daming tao, nakakapagod, meron pa siyang mga critics, may mga kumukontra pa sa kanya, meron pa mga tao gusto siyang patayin. Grabe yung pressure, yung work pressure ni Jesus when he was doing all this. Pero, bakit niya na-sustain yung mental health niya in spite this? Kasi positive yung tingin niya sa mga challenges niya. Alam niya na kailangan niya pagdaanan lahat ng yan. Yung inaaway siya ng mga tao, kino-question siya ng mga tao, hindi naniniwala yung mga tao sa kanya, pinapalaya siya ng mga tao. Kailangan niya pagdaanan ng lahat ng yon para matupad yung divine purpose of the Lord, which is the salvation of mankind. Diba? Kailangan ko lahat ito pagdaanan para matupad yung ultimate plan of God. So, naging positive yung tingin ni Jesus dito, na-sustain niya yung mental health niya while experiencing all this in his workplace. I-compare mo yan sa mga empleyadong mabababa ang workplace spirituality. Walang Diyos sa trabaho. Para sa kanila ang trabaho, pera-pera lang. Sweldo-sweldo lang. Sila talaga yung prone na pumalya ang well-being sa kaka-surface acting nila. Ang magiging reasoning na nila later on is, hindi na sulit yung bayad sa akin. Masyado na ako maraming challenges given kung magkano yung nakukuha ko. Kaya kapag na-sense na nila yan, masyado ng maraming challenges compared sa sweldo nila, ay resignation letter na mamaya yan. Bilang ka ng 1 week, wala na yan, lumipat na yan ng organization. Kasi para sa kanila ang trabaho, pera-pera lang, walang spiritual meaning. Kaya yung tolerance nila for these challenges, mababa
compared to people na mataas ang workplace spirituality. Maya-maya ang pagmumukha ng mga yan, ganyan na. Nagigets nyo? Nakakababa yan ng well-being, hindi maganda. Kaya hindi nila nasusustain yung mental health nila in the workplace. Gets nyo? As we close, ano yung mga insights na pwede nating matutunan dito? Number 1, workplace spirituality sustains mental health. Napatunayan yan in that article. Diba? Kaya ang application dito sa mga HR dyan, sana mag-develop kayo ng mga training modules, ng mga training programs na yan yung goal. Pataasin yung workplace spirituality because it sustains employee health. Employee mental health, I mean. Unfortunately, in HR today, marami mga topics masyado na lang practical. How to save money, how to deal with the boss, how to handle stress. Although mahalaga yun, don't get me wrong Pero sana wag natin kalimutan yung isa sa pinakamahalaga, which is workplace spirituality. At meron na tayong evidence sa kapag tinuruan mo yung mga empleyado mo na maganda ang workplace spirituality nila, maganda na susustain yung mental health nila in the workplace. Diba? Kaya sana, kaway-kaway dyan yung mga HR agents, yung mga HR people. Mag-develop kayo ng training program, pampataas ang workplace spirituality. Hindi puro financial skills ang kailangan. Kailangan din ng mga empleyado ng mga spiritual skills. Number 2, napatunayan natin that God's presence in the workplace brings psychological light. Ang mga empleyado na sinasama sa Lord sa trabaho nila, spiritual ang interpretation nila sa trabaho nila, mas nagiging maliwanag yung buhay nila in the workplace. I remember what's written in Micah 7:8. Sabi, "Do not gloat over me, my enemy." Sino ba yung enemy na sinasabi dito? I-translate mo yan into modern times. The enemies in the workplace are the following. Yan, mga utos ni boss, tawag ng mga customers, deadlines, mga challenges in the workplace. Kapag hindi mo na-handle ng maayos yan, ang sabi dito, didilim yung mundo mo. 'Di ba? Though I sit in darkness, yan yon. Nakaupo ka sa cubicle mo, ang dami-dami mong challenges, such as the following, tapos wala ka pang Lord, wala kang spiritual resource, talagang didilim ang mundo mo. But Micah continues, anong sabi niya? Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Anong sagot? The Lord. The Lord brings light. Kapag ininterpret mo positively, ininterpret mo yung mga challenges mo in the workplace in connection to the Lord, God wants you to be stronger. This is God's calling for you. Ano mangyayari? Mas gagaan, mas liliwanag yung pag-handle mo sa mga workplace challenges na yan. The Lord will be my light. Kaya yung mga empleyadong nakikinig ngayon, kung feeling nyo, ang dilim-dilim sa trabaho ninyo, pagod na kayo, ang taas-taas ng negative emotions nyo, ang isang intervention dyan, i-reinterpret nyo yung mga pinagdaraanan yung negative. Isama nyo si Lord in the way you see, in the way you meet your challenges at work. Si Lord, hinahayaan akong i-undergo to kasi gusto niya akong maging better person. May purpose si Lord kung bakit ko pinagdaraanan ng lahat ng to, though I'm not sure what that is. I'm sure, at the end, maganda lagi yan. That's one way to reinterpret yung mga pinagdaraanan nyo currently in your workplace. Number 3, we can say, based on the article, that spirituality is universal. Amerikano ka man, Chinese ka man, workplace spirituality is important. Workplace spirituality gives you good effect. Yan yung isa sa mga findings in the article. And that confirms the idea that we are spiritual beings with spiritual needs. Lahat ng empleyado tao. At kapag tao ka, spiritual being ka, pag spiritual being ka, meron kang spiritual needs. Nagigets nyo? Kaya nga, ang application dito, if you are an HR person or if you are an employee yourself, at gusto mong masustain yung mental health mo sa trabaho mo, huwag puro sweldo ang iniisip. Huwag puro promotion. Huwag puro politika iniisip. Isipin mo, you are a spiritual being na may spiritual needs ka. Kaya alamin mo paano kunin yung mga spiritual needs ngayon at saan mo kukunin yung spiritual needs na yon. Kasi kapag alam mo paano kunin yung spiritual needs, alam mo saan kukunin yung spiritual needs, it guarantees, kahit marami kang pinagdaraan ng masama sa workplace mo, masusustain mo yung mental health mo. Nagigets nyo? So please lang, no, yung mga nagtatrabaho dyan, you are more than just a brain na gusto ng pera through your sweldo. No. You are an employee created by God in His image. Meron kang spiritual needs, ibigay mo yan. Hanapin mo yan.
para masustain mo yung mental health mo sa trabaho mo. At sana yung mga HR na nakikinig dyan, tulungan naman natin yung mga empleyado natin na mag-gets nila, makuha nila yung mga spiritual needs nila. Hindi yung tinatambakan lang natin sila ng tinatambakan ng sweldo. Because human beings are more than just salary. Amen? Mag-a-agree sa akin dyan si Abraham Maslow. Kaya nga may hierarchy of needs. Yung sweldo, isa lang yun sa maraming needs ng isang empleyado. Diba? Pag hindi kayo naniwala sa akin, mamaya mumultuhin kayo ni Abraham Maslow. Anyway, last one, number 4. This is another evidence that indeed God's Word confirms scientific findings. Marami mga bagay sa mundo, bago pa malaman ng science, alam na ng God's Word. Si Apostle Paul ang una nagsabi niyan, na ang workplace spirituality maganda sa mental health. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kaya niya sinulat niyan, alam niya maganda yan sa mental health. At totoo nga, fast forward, nung napublish tong article na to, now we know, totoo yung sinasabi ng Colossians 3:23, na ang workplace spirituality nakaka-shield, nakaka-protekta sa well-being ng isang empleyado na maraming pinagdaraanan in the workplace. O, di ba? Kaya wag niyong minamaliit, wag niyong ini-small yung Bible sa mga psychological claims niyan. Kasi ang nagsulat niya, ang divine being, God Himself. He knows how things work because He created the reality. He created psychological reality. So whatever He says here, in His Word, I'm pretty confident, scientifically itest mo yan, totoo yan. And this journal article is another good evidence na indeed, totoo nga, that God's Word, pwede mong pagkatiwalaan yan for psychological claims. Maliwanag. So, yun lang yung maikli nating lecture tungkol sa seeing God in the workplace. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here until the next lecture. God bless everyone. Bye-bye.